Okay, good afternoon sa ating lahat. 4:51 na, no? Medyo ang sarap ng pakiramdam natin ngayon dahil medyo mahangin po maghapon. Uminit kanina bandang tanghali pero bumalik po yung kapreskon kaya ito po medyo relax-relax ang peg natin ng konti. Ngayon po I'm recording this. Siyempre, alam niyo naman, nakahiga po ako ngayon at sinasamantala ang malamig na panahon. Although ang balita po ngayon sa merkado ay medyo nakapanlulumo dahil ang dami pong mga ibang mga hindi na po namamasada yung iba dahil sa sobrang taas po ng gas. Well, in everything, in all that, you know what, you can rely on the Lord Jesus Christ. This is the most crucial, not the most, but I think one of the most sabihin natin, opportunity natin to trust Him more. Okay, ang topic po natin ngayon ay isa pong patanong. Medyo hindi ko alam kung nag-joke ito sa akin, ito. Medyo nag-joke siya, no? Pero yung joke po niya, it's something na hindi ko pa po narinig na tinalakay. Hindi ko pa po narinig na kanilang binanggit o binigyan man lang po ng tinatawag na konsiderasyon sa mga vlogs. But you know what? This person, no? Si Kuya. Kanina kumakain kami sa Chowking, no? Chowking, syempre, doon kami nagla-lunch, no? And yeah, baling parang kasin na po namin siya. Then, actually, sandali lang, sabi niya. May pumasok sa isip daw niya. Ano naman yon? Kasi po, ito may context po kasi ito. Meron po ritong 61-year-old na parang nanay na rin dito, no, sa lugar namin na pumanaw. 61 years old. Yes, actually, nakakalungkot po yung balita. And then, yung kanyang bangkay ay pinifix dito sa punerarya malapit sa amin. Then, syempre, yun ang occupied ang minds namin while going to Chowking to have our lunch. And yet, syempre, kumain kami, ganun-ganon. Yan, maraming napag-usapan. And then, pumasok sa isip niya, oh, halimbawa nag-rapture daw. Tapos, yung nakaburol daw ay mananampalataya. Pero si ate po yung namatay. It's so sad po. Parang hindi kasi hindi ko na po i-detalye rito. Pero no, she's not a believer. Kaya biglang sumagi sa isip ni Kuya na, what if pag ang namatay daw ay isang mananampalataya, tapos nakaburol, nabulol, ako nabulol no? Pinag, Pinaglalamayan ka na lang, o yan, pinagbuburulan, yun, nagets ko. Pinagbuburulan siya, o let's say, pinaglalamayan or something, whatever you call, whatever we may call that maybe again. So, halimbawa, ganon. Tapos dumating yung araw ng rapture. O nga no. Then, nagtawanan kami sa Chowking. Tawanan kami. Pero alam mo nyo, tama nga naman. Meron na ba kayo narinig na nangaral na nakaburol? Ang tinuturo ko dito yung Antikristo na buhay. Pero iba yun eh. Dahil yun, masama yun eh. Masamang pangyayari yung mangyayari sa kanyang pagkabuhay kasi pasok na yung Great Tribulation. Pero ito mananampalataya. Halimbawa, nakaburo ng isang believer doon sa kanyang wake o lamay. Pinagbuburulan siya, pinaglalamayan siya. Tapos dumating yung rapture. Maliwanag po sa Thessalonians, tayo pong mga nabubuhay pa ay hindi mauuna. Ibig sabihin, hindi tayo mauuna doon sa mga patay. Mauuna muna yung mga patay na bubuhayin. So, halimbawa, ikaw, believer ka, nabuhay ka, nandun ka rin, tapos, nandun din yung ibang mga unbeliever, pagkatapos, dumating yung rapture, malaking shocker po ito sa mga unbelievers sapagkat makikita po nila mababangon yung patay. Pero may bago na pong magandang makikita nila. Halimbawa, namatay ng matanda ang itsura, babangon, glorified body, wow. Tapos biglang papaitaas na. Tapos halimbawa may katabi sa mga believers, papalitan na lang yung katawan. Halimbawa tayo, nandun tayo, mga believers tayo. Siyempre, ano man, believers tayo. Papalitan yung mga katawan natin. Sasalubungin natin si Lord Jesus, no? Alam niyo, ang dami pong mga tanong ngayon na
OMG, hindi natin nako-consider dito sa mga vlogs natin to. Kaya salamat doon sa mga nagtatanong. Ang tatalino po ng mga tanong, and I want to entertain those kind of questions. Some are not entertaining it due to some, sabi nila, craziness, foolishness. No, it's not craziness. It's not foolishness either. Why? Because, oo nga naman, hindi mo ba alam na senaryo yun? Baka dumating nga yung araw ng rapture. Tapos, yeah, I mean, ganun ang nangyari. Nakaburo yung patay. Eh, siyempre, mababangon nyo na. Hindi po living dead, yung parang nakakatakot. Hindi po. Makikita mo, ang pangit nung namatay. Halimbawa, talagang payatot namatay. Biglang babangon, glorified body yan. Makikita ng mga unbeliever yan. O, di ba? O, di may talk of the town. Talk of the town yan. But, it's so sad for those people na malileft behind dahil haharapin na nila yung Antichrist. Ayun na makikita nilang mamamatay ang Antikristo, mamamatay si Antikristo. Televise. So, hindi na uso ang televise eh. FB Live na siya. Naka-FB Live, naka-YouTube Live. Ano? Siyempre, social media na tayo ngayon. Makikita nila, biglang babangon. Pero, ang sabi, kapangyarihan na po ni Satanas yung nagpabangon. So, yun po ang mangyayari doon. So, lahat po ng nakasulat po sa Bible, it will happen. In a twinkling of an eye, it will all happen. So, tayo mga mananampalataya, we don't have to fear anything. We just have to put our faith and trust in Jesus Christ. Dahil siya po ang may hawak ng lahat. Ang sarap pong mahiga ngayon. No? Opportunity. Binanggit kasi kanina, matatapos na raw itong, pagkatapos itong amihan season, wala, init na po tayo. So, yeah, kaya sabi ko, samantalahin po natin habang nakahiga tayo, nag-vlog na ganito. Albihira ko naman pong gawin to. Tsaka napagod po kanina. Ay, kaya ganun po. So, yun po. Yung mga senaryong ganun, no, we have to entertain. Ngayon, kung may senaryo kayong nasa sa isip ninyo, nasa mga utak ninyo, no, you just have to, anong tawag dito? Put your request or, itatalakay natin yan dito sa comment section. Why not naman po, kung talagang yan po naman may kapakinabangan para dun sa mga, yes, hindi ba, senaryo those scenarios, entertain natin yung mga scenarios. End time scenarios, no? Na may kinalaman po talaga sa natin. Dito po sa end times na ito, na atin pong pinag-aaralan daily. Pero dahil sometimes, laging yun ang natatalakay natin, minsan nakakalimutan po natin yung, sandali, may ibang senaryo palang pwedeng maganap, may ibang senaryo palang pwedeng mangyari, and sometimes we tend to forget it just because we are focused on this one. O, i-try natin yung ibang senaryo. At, yes, kasi malamang may mga nakaburol na believer during the time of the rapture. And it will all happen. At least natalakay natin dito. And this is one great conversation na pagmumula ng mga conversation na pag nag-comment kayo, ganyan, maganda po yan na tayo po ay nagbibigay ng mga kuro-kuro dito, ng mga, hindi lang po kuro-kuro ito, mga talagang, ano ba yung nandito sa ating heart? Ano ba yung tingin natin? No? Ano ba yung palagay natin? Dito, welcome po lahat dito. May nag-comment nga rito, misguided daw po ako kasi naniniwala raw tayo. Tayo raw, misguided tayo kasi paano raw tayo, mga pre-trib tayo, di ba? Sila raw kasi parang, ewan ko, anong tawag po sa kanila? Naniniwala sila, nangyari na raw kasi yung tribulation. Ako hindi po ako nakikipag-away sa ganyan. They can call us names as long as hindi below the belt, pwede. Huwag lang magbi-below the belt, mahirap po yon, no? Alam natin yung natin, mga Kristiyano tayo, may mga isip po tayo, hindi na po tayo mga bata. O yun lang po na pag-usapan natin. So subscribe na po kayo dito sa ating channel at dito po walang ibang bida kundi ang Panginoong Jesucristo at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yun lang po at claim your healing, claim your blessings. We are always blessed. Lagi, declare it. Dinideclare natin, hindi para magkaroon tayo. Dinideclare natin yung nasa atin na, no? Para ma-remind tayo na, we are blessed already. Tapos na po, we are blessed already. Hindi tayo mable-bless. Blessed na po tayo because of what Christ has done on the cross 2,000 years ago. Yun po ang mahalaga at walang kasing halaga. Thank you. God bless atin.